Isang masamang tingin ang ipinukol ng ina ni Miguel sa kanya, tila nag-aakusa na inalipusta niya ang kanyang asawa, napantastikuhan siya sa mga magulang, paglingon niya ay ang madilim na mukha naman ng ama ang nasilayan, pambihira, siya ang anak, pero ang simpatsya ng mga magulang ay nasa asawa. Napailing na lang siya nang napahinuhod ng ina ang asawang umaatungal sa katahimikan ng gabi. Inalalayan ni Señora Hilda ang manugang na umakyat pabalik sa kwarto, alalang-alala siya kay Carmela na ngayon ay pasinghot-singhot na. Dahil naibsan na ang nag-uumapaw nitong damdamin. Ngayon iya, sabihin mo sa akin, ano ang pinag-awayan ninyong mag-asawa? Mahinahon niyang tanong sa manugang. Kasi po sabi ni Miguel, para daw akong ahas na nangingitlog, pasinghot-singhot na sumbong ni Carmela sa biyenan. Gustong matawa ng ginang sa inasal ng manugang, pero alam niyang emosyonal ang mga buntis, lalo at medyo hirap ito sa bigat ng tiyan na dinadala dahil kambal. O siya, matulog ka na at masama sa buntis ang puyat, baka lumabas na may eye bags ang mga apo ko, good night iya. Hindi man lang sumagot si Carmela. Napakunot ang noo ng biyena nang makitang naghihilag na pala ang buntis na emosyonal. Tahimik niyang nilisan ang silid at pinuntahan ang kanyang mag-ama. Kasalukuyang uminom ng whiskey si Senyor Oscar, samantalang nakatunghay sa kawalan si Miguel. Tinapik ng ina ang balikat ng anak. Tulog na ang asawa mo. Napagod yata sa kakaiyak. Mahinahon na sabi niya sa anak. Ano ba kasi ang pinagsasabi mo sa asawa mo? Panunubok niya kay Miguel. Sabi ko para siyang ahas na nangingitlog sa tapang. Kung hindi ka ba naman tanga, konsumidong wika ng ama na inaamoy ang hawak na kopeta na may lamang alak, at sinong matutuwa pag sinabihan mo ng ganyan, tapos buntis pa ang asawa mo. Siyempre maraming insecurities sa katawan yan at ang bigat pa ng dinadala, imbes ikaw ang umintindi. Ikaw pa ang nagbibigay ng sama ng loob, ewan ko sayo. Nag-walk out na ang ama at tahimik lang ang ina, umalis na rin si Miguel sa beranda at bumalik sa kwarto nilang mag-asawa. Napabuntong hininga siya at sinabi sa sarili na hihingi siya ng tawad sa asawa bukas, natulog na siya na yakap si Carmela. Madaling araw ay naramdaman ni Miguel na bumangon ang asawa para magbanyo. Actually, pabalik-balik ito sa banyo na ayon sa ina ay normal sa mga buntis. Pabalik sa kama ay niyakap niya mula sa likod ang asawa. Honey, sorry na. Huwag naman ganito na palagi kang galit sa akin. Hindi ko kaya. Iiyak sana si Carmela ngunit pinahit siya pati haya ni Miguel, tinakpan niya ang mukha ng kanyang mga palad. Ewan at parang naiinis ulit siya sa asawa. Sa hindi inaasahan ay isang banayad na halik ang iginawad ni Miguel sa nakasarang bibig ni Carmela, maingat na parang nanantya, kung magagalit siya nang hindi siya nagreklamo, ay kaagad siyang sinibaseb ng makapugtong hiningang halik. Natuwa si Miguel na walang reklamo ang asawa, tinanggal niya ang mga palad nito sa kanyang mata at hinaplos ang mata ng asawa. Isang magagaang halik ang pinatakpatik niya sa mga mata nito. Dahan-dahan niyang kinapa ang underwear nito at ibinaba. Dahil malaki na ang tiyan ng asawa, ay ingat na ingat siya tuwing gusto niyang sumiping dito. Pumwesto siya mula sa likod at maingat na iniangat ang isang hita nito. Kanina pa siya walang saplot ng magbanyo ang asawa, kaya ikiniskis na niya ang kahandaan niya mula sa likod. Hindi na kailangan ng pampaga niya, dahil basa na ang lagusan nito ng kinapa niya. Ilang taas-baba pa ng kanyang kahandaan, ay unti-unti niyang pinasok ang bakana ng asawa, napaungol siya sa sensasyon na nadama, mainit-init at madulas sa pakiramdam. Dahan-dahan siyang gumalaw para hindi masaktan si Carmela, ang isang kamay ni Miguel ay abala sa paglalakbay sa dibdib ng asawa na kasalukuyang napaungol na rin. Ito lang ang konsuelo niya sa asawa kahit masungit sa kanya sa araw, ay palagi siyang pinagbibigyan sa kanyang hilig, iniba niya ang kanilang posisyon, tumayo muna si Miguel at dinala niya sa gilid ng kama si Carmela, itinaas niya ang dalawang hita nito at ang balakang ay pinakagilid na, muli siyang pumosisyon at ibinaon ang sariling kahandaan sa alaga ng asawa. Napahalingging si Miguel sa sarap, dahan-dahan siyang gumalaw, hanggang ang asawa na mismo ang humiling na bilisan ang kanyang paglabas-masok, ilang urong sulong pa ay sabay nilang naabot ang dako paroon. Ibinalik ni Miguel ang asawa sa tamang pwesto nito sa higaan, at dali-daling nagpunta ng banyo para kumuha ng panlinis kay Carmela.
I love you honey, isang halik sa sentido ang ikanintal ni Miguel sa tulog ng asawa, napangiti na lang siya sa bilis makatulog ng buntis. Naging maayos naman ang kanilang pagsasama, dahil simula ng insidente ng komprontasyon ni Carmela at Rodora, ay pinagsabihan ito ni Señora Hilda na lumayo o di kaya ay iwasan si Miguel. Matuling lumipas ang mga buwan at kabuwanan na ni Carmela, nakaschedule siya for cesarean section dahil ang isa sa kambal ay suhi. Kasalukuyan siyang nasa komedor ng mansion, habang tinutulungan ang kusinira na magluto ng almusal, nang biglang humilab ang kanyang tiyan, sa sobrang sakit ay napapikit siya at nabitawan ang kutsilyo na ginamit sa paghihiwa ng patatas, nagulat ang kasama at dali-dali nitong pinuntahan si Miguel na nasa sala. Honey, ayos ka lang, medyo kabado na tanong nito kay Carmela. Hindi umimik si Carmela bagkus ay napanikit pa rin sa sakit na dulot ng paghilab ng tiyan, manganganak na yata ako. Biglang namula si Miguel, at hindi nakaimik na siya namang ikinabahala ng kusenera, kaya tinapik nito ang mukha ng amo. Sir, kailangan na pong dalhin sa ospital ang asawa ninyo. Nahimasmasan si Miguel at inutusan ang kawaksi na ipaalam sa mga magulang ang sitwasyon ni Carmela. Inakay ni Miguel ang asawa papunta sa garahe kung saan nakaparada ang sasakyan. Nasa van na kasi ang isang bag kung saan nakahanda ang mga gagamitin sa panganganak ni Carmela. Si Mang Serapi na ang nagboluntaryo na mag-drive, dahil sa tingin nito ay mas kabado pa si Miguel kaysa manganganak. 20 minutos lang ay anden na sila sa harapan ng hospital, panay na rin ang hilab ng tiyan ni Carmela, at nang sumakay siya sa wheelchair na nakaantabay ay bumulwak na ang panubigan niya. Nasa pintuan na sila ng delivery room at pakiramdam ni Carmela ay handa nang lumabas ang mga anak. Dali-dali siyang pinapasok sa delivery room at nang makahiga, ay ang OB-GYN na ang nag-assist sa kanya, fully dilated na siya at nakakapana ng doktor ang ulo ng anak, kaya nang humilab ang tiyan ay isang mahabang iri ang ginawa ni Carmela, kahit hindi po siya sinabihan ng doktor, buti na lang at nakaantabay ito at kaagad na nasalo ang paglabas ng unang sanggol. Inisikaso ito ng mga nurse at pumilas sa silid ang iyak nito nang paluin ang pang-upo nito. Hinang-hina si Carmela ngunit wala pang isang minuto ay humilab ulit ang tiyan at isang iri ulit ang ginawa. Medyo hirap si Carmela pero imbes sa paa ang nauna sa ikalawang sanggol, ay ulo ang lumabas pero nakataob ito. Kahit nahirapan ay pinigil ni Carmela na putulin ang iri, at baka maipit ang anak, kaya kahit parang mapuputol ang hininga, ay naitawid niyang ilabas ang anak ng isang irihan lang. Muling pumilas ang palahaw ng sanggol sa silid nang ilabas ang pangalawa sa kambal. Ang huling ginawa ng doktor ay palabasin ang placenta at pagkatapos ay nilinisan nila si Carmela. Sa labas ng delivery room ay nakangiti si Miguel nang magkasunod na narinig ang iyak ng kambal. Kakarating lang din ng mga magulang niya, at tuwang-tuwa na naitawid ng maayos ni Carmela ang panganganak. Lumabas ang pawis ang doktor at sinalubong nila ito. Kaagad na tinanong ni Miguel kung kumusta ang asawa niya. Natawa ang doktor dahil na-amuse ito sa ama. Congrats po sa malulusog na mga anak ninyong kambal. At malakas na ni Mrs. Kinakabahan si Miguel na naghihintay sa suite room na kinuha nila para sa kanyang mag-ina. Dumating na rin si Mang Benigno at kasama ang atet na si Heidelin. Naghuhuntahan sila nang ipasok sa kwarto si Carmela sakay ng wheelchair na tulak-tulak ng isang male nurse. Lumapit si Miguel at siya na mismo ang umalalaay kay Carmela. Kaagad na hinanap ni Heidelin ang mga kapatid, ngunit kasalukuyan pang sinusuri ng mga doktor. Lumapit si Heidelin sa ina at nagtataka kung bakit impos na ang tiyan ng ina. Nangiti na lang ang mga matatanda sa kakulitan ng apo. Biglang bumukas ang pinto ng silid at may nurse na pumasok na tulak ang dalawang crib. Request kasi ng mga Jimenez kung pwede na doon na sa silid ang kambal. Excited si Heidelin na masilayan ang mga kapatid, at dahil maliit pa at di kita ang nasa crib ay nagpakarga sa lolo Benigno nito. Ito na po ang mga gwapong mga baby ninyo, namangha ang mga naroon dahil bagamat kambal ay magkaiba ang itsura ng mga sanggol. Ang isa ay medyo maalon ang buhok, na halatang nagmana sa abuelo na si Benigno, hindi rin ito gaanong maputi. Di tulad ng kakambal nito na kakulay ng ina, pero kamukha naman ng abuelo na si Oscar. Napakamot si Miguel dahil wala man lang siyang kamukha sa kambal, kahit magkahawig naman sila ng ama,
Ang pinagkaiba lang nila ay mas seryosong tingnan si Oscar at halatang pilyo si Miguel. Ang gwapo ng mga apo natin balae, nagmamalaking osel ni Senyor Oscar na pigil ang ngiti sa mga labi. Disappointment ng anak, huwag ka nang mag-alala Miguel, kamukha mo naman si Brigan. Napahalakhak na ang ama. Umiyak na ang mga sanggol ng sabay, kaya inalalaya ni Señora Hilda na padedehin ni Carmela ang dalawa ng sabay, habang nakatunghay lang si Heidelin at Miguel. Nakanguso lang si Heidelin at biglang bumanat, ay madaya, di na talaga ako pwede sa dede ni inay. Hagalpakan naman ang mga naroon sa sofa ng sweet room. Nang tinanong si Carmela kung ano ang pangalan ng kambal ay Marion at Marcon ang naging sagot niya. Si Marion ay ang sanggol na kamukha ng abuelo na si Benigno at si Marcon ay ang kamukha ng lolo Oscar. Tutol sana si Miguel, ngunit mapilit ang mga abuelo na tuwang-tuwa, nahango sa kanilang mga pangalan ang kambal na apo. Mga barako nga ang mga ito dahil sanggol pa lang ay malakas ng dumide ang mga ito. Patunay ang matunag na pagsimsim ng mga ito sa dede ng ina. Di mapantayin ang tuwa ni Carmela na di na kinailangan siyang biyekin para manganak. Inusisa niya ang doktor kanina kung bakit naging pwedeng manganak ng normal, kahit nakaschedule siya for cesarean section. Ayon sa doktor ay normal naman ang posisyon ng isa, at malamang daw ay umikot ang fetus sa 8 buwan o ilang linggo bago ang kapanganakan. At sa kaninang sitwasyon na nakakapana ang ulo ng sanggol, ay hindi pwedeng aksayahin ang oras dahil maaaring masuffocate ito sa birth canal. Kaya pala nakataob ang isa sa kambal, dahil hindi naging ganap ang posisyon nito na dating suhi. Matapos magpadede si Carmela, ay kaagad siyang inalalaya ng biyanang babae at ni Miguel, na ibalik ang tulog na kambal sa mga kuna ng mga ito. 2 araw lang nanatili si Carmela sa hospital, at na-discharge na sila pagkatapos kuhanan ng newborn screening ang kambal. Pag-uwi nila sa bahay, ay nakahanda na ang kwarto nilang mag-asawa, kung saan may 2 adjustable na kuna, ang ipinasadya pa ng mga Jimenez sa isang magaling na furniture maker. Maging ang mga kawaksi ay giliw na giliw sa kambal. Si Yaya Adela ay ayaw din magpaawat pati ang labandera na si Aling Baby. Partner ang mga ito sa pagbabantay sa kambal tuwing kumakain ang mag-anak. Dahil medyo hirap mag-payde si Carmela lalo, at palaging sabay gumising ang kambal, ay binilhan siya ng biyena ng breast pump, para hindi siya mahirapan sa sabay na pagpapadede. Pinagplanuhan ni Señora Hilda ang magiging binyag ng kambal. Ito na ang punong abala dahil palaging busy si Carmela sa kambal. Si Miguel naman ay siyang palaging kasama ng ama sa pamamahala sa hasyenda. Siya ang tumututok sa taniman ng prutas at maging sa palaisdaan. Nagdagdag uli sila ng 2 malalaking kahon ng palaisdaan, para naman daw sa kambal kaya sa kabuuan ay 6 na kahon na. Si Pisio ay laging kasama ni Miguel at siya rin kapwa katiwala sa palaisdaan. Sa katapatan nito ay bukod sa buwan ng sahod, ay may porsyento ito sa pangkalahatang benta ng isang harvest na 8%. Dahil sa naging magandang trabaho ni Pisio, ang dating palaging binabasted ng mga kadalagahan, ay habulin na at maraming nagpapakyut dito. Si Heidelin ay nag-aaral na sa bayan sa isang private na preschool. Si Mang Serapin at Yaya Adela ang palaging kasama nito sa paghahatid at pagsundo sa eskwela. Dumating ang araw ng binyag, at hindi magkandaugaga ang mga tauhan sa mansyon sa paghahanda. Ayaw sana ni Carmela ng magarbong handaan, ngunit hindi pumayag ang mga Jimenez lalo na si Miguel. Katwiran nito ay dapat ibigay ang dapat para sa mga herdero ng mga Jimenez. Hindi pa rin nagpaparamdam si Brianna na siyang ikinalungkot ng mag-anak. Isang malaking salo ang naganap sa hardin ng mga Jimenez, matapos ang binyag sa pinakamalaking simbahan ng San Felipe. Hindi naman naging iyakin ang kambal sa kabuuan ng misa at binyag. Himbing ang tulog ng mga ito. Umarkila pa sila ng event organizer at kasali na doon ang catering service na may mga taga-serve pa. Bumahan ang panauhin ng mga kaibigan ng mga Jimenez. Maging ang mayor ng bayan pati ang may-ari ng hasyenda sa kapitbarangay ay anden din. Nagulat si Miguel nang biglang sumulpot si Gemma. Kasama pala ito ni Mayor Santiago na ninong nito. Nabigla man ay maayos na hinarap ni Miguel ang dating kasintahan. Matamis na ngiti ang iginawad ng dalaga kay Miguel,
na tila siya lang ang nakikita nito sa buong paligid. Kasalukuyang nagpapakain si Carmela kay Heidelin nang matano ang asawa na kausap ang dating kasintahan. Hindi niya napansin na naroon pala ang babae, dahil abala siya sa pamumutmod ng mga souvenir sa mga batang bisita kanina. Ibinili niya si Heidelin kay Aling Adela na ngayon ay kumakain din. Hindi naman ito nag-atubili at magiliw na inalalayan ang alaga. Lumapit si Carmela kay Miguel at kaagad ikanawit ang kamay sa bewang ng asawa. Napangiti naman at yumukod si Miguel para halikan sa lobby ang asawang ubod ng ganda, sa suot nitong white spaghetti dress. May kaunting bahid din ng kolorete ang mukha ni Carmela na ipinilit pa sa kanya ng biyenan kanina. Tiningnan lang siya ni Gemma mula ulo hanggang paa at pabalik na kataas ang kilay nito dahil malayong malayo sa Carmela na nakita nito noong nasa mall sa Manila. "Well, look who's here," para ibakod ang asawa, aroganteng palatak ni Gemma kay Carmela. Muling tumaas ang kilay nito at patuyang ninitian si Carmela. "Sabi mo nga 'di ba, asawa ko, kaya kung ibakod ko man ay okay lang. Pinangangalagaan ko lang ang aming pamilya, hindi naman siguro tama na hayaan ko lang nalandiin siya ng kung sino lang, lalo na iyong may mga kasaysayan ng pagiging mapagbigay." Mahinahon ngunit may diin na pagkakasabi ni Carmela. "Mapagbigay?" naguguluhang tanong ni Gemma kay Carmela. Ibig sabihin ay magaling magbigay ng pabor kahit kanino, nobyo niya man o hindi, in short, malambot ang ilong. Namumula sa galit si Gemma, ngunit walang nagawa ng akayin ni Miguel ang asawa, at hindi man lang siya nilingon ng dating nobyo. Sa binyag ng kambal, ay nandun din pala si Isagani, kasama ang may-ari ng construction firm na pinagtatrabahuhan. Umaasa ito na dadalo si Brianne kasama si Brigan, ngunit wala ang dalawa sa naturang okasyon. Nakita niya si Carmela at Miguel na lumapit, yumukod ito sa mag-asawa pero si Miguel ay umandar din ng selos. Kaya itinago si Carmela sa likod niya, natawa na lang si Isagani sa ginawa ng dating karibal. "Congratulations sa inyong dalawa, mukhang wala na talaga akong pag-asa kay Carmela," nagbibirong saad ni Isagani kay Miguel na biglang dumilim ang mukha sa sinabi niya. "Ang kapal mo, Villamor. Pagkatapos mong anakan ng kapatid ko, ay may gana ka pang humirit sa asawa ko. Hindi ka na mabiro. Siyempre, malapit na rin akong ikasal sa long-time girlfriend ko sa susunod na buwan, kaya nga gusto kong makita si Brianne at Brigan, para maimbita silang dalawa. At tungkol naman sa amin ni Brianne, ay malinaw naman na para kay Brigan lang ang ugnayan namin. Malinaw naman niyang sinabi sa akin sa umpisa pa lang na hindi siya maghahabol sa akin." May bahid ng lungkot na sabi ni Isagani. Hindi makapaniwala si Miguel sa narinig kay Isagani. So, ganoon na lang, hindi nito susuyuin ang ina ng anak nito, napakuyom siya ng kamao. Gusto niyang suntukin si Isagani, ngunit ayaw niyang masira ang okasyon, at halatang pinipigilan siya ni Carmela sa kanyang gagawin. Tumalikod na lang si Miguel para ikubli ang galit sa sitwasyong kinasusuungan ng kapatid, na kung saan na namang lupalop ng mundo nagtatago, isang haplos sa balikat ang iginawad ng asawa para mapawi ang mga iniisip niya. Hapon na nang matapos ang okasyon, na unang umakyat sa kanilang kwarto si Carmela para asikasuhin ang kambal, si Miguel ay pinuntahan ang mga magulang na nasa silid ng mga ito. Kumatok muna siya sa pintuan ng 3 beses bago pinihit ang doorknob. Nagtataka ang mga magulang niya kung ano ang sadya sa mga ito. "Is there any problem, son?" tanong ni Senior Oscar. "Dad, wala ka pa rin bang alam kung saan naroon si Brianne at Brigan? Bakit mo naman naitanong? Ang mayabang na Villamor ay magpapakasal na pala sa susunod na buwan. At ano, pababayaan niya lang si Brianne? At bakit ka magagalit? Kung interesadong maghabol ang kapatid mo, ay malamang hindi iyon magpapakalayo. Pero nasaan siya? Maybe she has her reasons. Let her fix her life." Kinaya nga niyang itaguyod si Brigan ng mag-isa. It's her life and she has every right to decide on her own.